Hello po muli mga kababayan. So ngayon, as I've said earlier, ang pag-usapan naman po natin ngayon ay yung dating amo ni Nina Eric Celis at Lorraine Badoy na ngayon po ay humaharap sa mas mabigat na issue kaysa dun sa issue ni Nina Eric Celis at Lorraine Badoy. Ito po ay tungkol sa mga krimen na kinasangkutan or ginagawa nitong religious group ni Kibuloy. Alam nyo, hindi po ako makapaniwala na nangyayari po ito. Hindi po talaga ako makapaniwala na isang religious group na nagtatago sa pangalan ng Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos para makagawa ng mga nakakaano po, kahindik-hindik po. So ngayon, pakinggan po natin itong privilege speech po ni Senator Risa Hontiveros dahil siya po ang mamamahala sa dito sa sa kaso na tatalakayin nila dyan sa Children and Women's Committee na siya mismo ang head. So, pakinggan po natin kasi ako mismo hindi ko talaga mapaniwalaan na nangyayari pala ito. Pakinggan po natin. Sa August Chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated. In an isolated community in Barangay Kapihan, Municipality of Socorro, children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused, and other atrocities were visited upon hapless members by a person they believed to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senyor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice at patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng leader na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para magbunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call pastor. And though these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account, this is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya.
Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw pang-araw-araw na umiikot sa ating lansangan, namamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo. 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. Mayroon din pong isa, menor de edad din, pagkatapos lang na makipag-date kasama ng isang babae na natural na ginagawa ng mga teenager, sinabihang iuuntog paulit-ulit ang ulo sa pader hanggang tumugo. Pagkatapos ay kinulong sa Bartolina. Yes, Mr. President, dati po itong miyembro na hindi na nasikmura ang pang-aabuso sa kanya at iba pang menor de edad. Hanggang ngayon, bakas pa sa katawan ng survivor ang mga marka ng pang-aabuso na yon. Nung umalis siya sa poder ni Kibuloy, nakabalik siya sa pag-aaral at ngayon ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang buhay daw niya, bitbit ang alaala ng panahong iyon. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isalang itong isyong ito sa ating Kamara. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Kibuloy himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who, while not a minor when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. May nakausap din ang aking opisina ng mga preacher na naglahad ng iba pang mga krimen ni Kibuloy. Paano siya yumaman at paano niya tinatago ang kanyang yaman. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kibuloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear and hope that they find their voice and their power. Salamat po. Are you Okay. looking for a way to stay connected to your mail and packages from anywhere 24/7? And I post the one. Okay, so yun po. Abangan po natin, aabangan ko po yan, yung magandang pakinggan yan. Panoorin ulit sa hearing sa Senado. Kasi, narinig nyo yun? Parang hindi ka panipaniwala. Nakakahiya po sa ibang bansa, no? Kasi, Pilipino ito, na ang kanyang mga criminal activities pala, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi hanggang ibang bansa. Ganun pala, kalawak ang abot ng religious organization nito ni Kibuloy. Kaya pala siya sobrang yumaman. Nakapagtataka po, naalala ko tuloy yung mga, di ba pag sumasakay tayo sa jeep, sa bus, may mga umaakyat na mga bata, mga kabataan, na actually mga maliliit na bata,
mga teenager, mga medyo maedad-edad na may daladalang letter, nagsusulisit. Sabi ko nga, natural hindi nila naisip yon. Hindi sila ang may hindi sila ang may akda nun. Ganun kaliliit na bata. Natural mayroong may hawak nun. Ang akala ko noon, sindikato. Pero baka pati sindikato, pare-pareho sila ng ginagawa. Sindikato, or baka yung mga nakikita natin na umaakyat sa jeep at bus na yan talagang mga hawak na ni mga taga church ni Kibuloy. Dati noon, nagbibigay ako. But later on, ang dami na kasi nila So parang nakakaduda na kasi na parang may pattern. Parang siguro kung isa lang ang nakita mo, isang tao lang ang minsan na may daladalang. Minsan laminated pa Kumbaga, naisip niya yon nung tao. Pero hindi po Kung isang tao lang, minsan mo lang na katagpuan, baka maniniwala ka. Pero kung laganap po, kahit saan na lang, sa Manila, kahit dito sa probinsya, meron po mga ganun. May daladalang sulat. Marami pa rin ang naloloko, nadidenggoy, nagbibigay. Kahit mga estudyante. Pero ako hindi na. At marami na rin po. Halimbawa sa loob ng jeep. Puno ang jeep. Siguro ko sa mga 20 na pasahero, may nagbibigay dyan ng mga 3, 4, hanggang 5. Pero karamihan hindi na. Alam nyo, bakit kasi ang pamahalaan natin, hindi ito sinasawata? Hindi po pwede yung ganun kasi nabibiktima po yung mga karaniwang tao. Kagaya ng estudyante, kagaya ako. Hindi naman ako mayaman. Ba't ako hihingian? Minsan sinabihan ko nga huwag ka hingi sa akin kasi hindi rin naman ako mayaman. Bakit hindi kayo pumunta ng DSWD? O kaya kumatok kayo dyan sa malalaking bahay dyan sa subdivision, doon kayo manghingi. Huwag dito sa mga karaniwang tao na baka nga ang pamasahe niyan huling pera na niya. Dapat kasi inaasikaso ito ng gobyerno natin. Kagaya niyan. Sindikato pala. Itong church ni Kibuloy, sa activities na ginagawa ganyan, hindi ba natin yan matatawag na sindikato? My God! Nasaan ang konsensya nitong Kibuloy na to at nagagawa niya yan? Nagagawa niya sa mga bata, kabataan, mga minor. Alam niyo mga kababayan, ang ganitong klaseng pag-iisip ng tao, parang hindi na tao yan Hindi tao yan. Parang sinapian ng demonyo. At isa pa pong nakapagtataka, di ba magka-close sila ni Duterte? Itong mga kaso ni Kibuloy sa abroad, the same itong binalita ni Hontiveros, parehong mga reklamo. Pero ito po, dito sa Pilipinas ito. Nauna po nagreklamo yung sa abroad. The same. Sex trafficking, pang-aabuso. Pero walang nangyari. Alam nyo, nakakahiya Ewan ko ba dito kay Duterte, parehas lang sila. Pareho silang demonyo, kung ganon. Siya yung pangulo nun. Nung time na yun na kinasuhan ng Amerika si Kibuloy. Bakit walang ginawa? Hanggang ngayon, wala. Di ba't nakakahiya sa ibang bansa?
doon yung mga bansa na nabiktima nitong kibuloy na ito. Kaya marapat lamang po na ngayong sa present administration na ito, kailangan pong maputol na yan. Kailangang mapanagot na yan itong mga demonyo na ito. Ipadala na yan sa Amerika, litisin doon. Kasi kung dito po walang mangyayari eh. May magtatanggol at may magtatanggol dyan. Nandyan ang Duterte eh. Sigurado yung pagtatanggol yan eh. Mga Duterte, yung mga senador, na kasing bulok nila. Ewan ko ba? May mga taong ganito. Tingnan mo ha, Duterte at Kibuloy, sanggang dikit, magka-partner, magkaibigan, imposibleng hindi yan nagkakaalaman ng kanilang mga gawain. Kung si Duterte involved sa drug syndicate, natural, hindi yan alam ni Kibuloy. At itong si Kibuloy naman iba rin naman ang tipo ng negosyo, sex trafficking, pang-aabuso sa kabataan. Natural alam din niya ni Duterte. O di nag-aanuhan sila, nagtatakipan po sila. Parehong konsentidor, pangulo, at religyoso? Question mark. Religyoso? Spiritual advisor? Nakikita niyo po ba yung picture? Sana nga po matuloy ito. Sana naman walang haharang at sana naman po wag na itong maging issue pa, lalo sa baka mamaya ipagtanggol na naman ito ni Bongbong Marcos na kung yung ICC hindi papasukin dito, mamaya ay yung extradition treaty baka hindi irespeto. Respetuhin naman. Kailangan po na masawata ito, kailangang mapapanagot ito, kailangang maparusahan ito, matigil ito. Dahil kung hindi, nakakahiya ang Pilipinas. Dahil ang nang-abuso po ay isang Pilipino. Ibalisan ako dito lang sa loob ng Pilipinas, may inabuso na taga-ibang bansa. Nagkalat hanggang sa ibang bansa. Naalala nyo yung Senior Aguila, no? Nag-uumpisa pa lang yun. Pero si Kibuloy, matagal na. Sana nga, sapitin niya kung ano yung sinapit ni Senior Aguila. Pero si Senior Aguila po kasi, nag-uumpisa pa lang. Hindi pa ganun kalakas yung mga galamay niya. Ito ewan lang. Tingnan natin. Sana naman, magtagumpay po ang Senado, ang government. Pero kakaduda dahil ang Kibuloy at Duterte, kaalyado niyan ang majority ng mga senador. Kaya aabangan na lang po natin kung anong mangyayari dito, no? Okay, hanggang dito na lamang po mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayong muli. Peace.